Hallelujah. Pero may mga sitwasyon tayo mga kapatid na kung saan, for example, itong sitwasyon natin, alam po natin na panahon ng tag-ulan. Hallelujah. Tapos Lord, ipag-pray mo na huwag uulan. Di ba? Minsan kinukontra mo yung panahon eh. Di ba? Lord, naman sana huwag umulan. And sometimes parang yung prayer natin, minsan hindi naiintindihan, minsan weird tayo. Yeah. Hallelujah. Kaya minsan si Lord, ano ba talaga ang gusto mo anak? Tama? And alam nyo minsan talagang si Lord, inilalagay tayo sa isang sitwasyon ng buhay natin that we ourselves, we even realize na meron talagang kahit ang Diyos, sabi nga niya, He honors His word. Ino-honor ni Lord yung kanyang salita. Kaya pag sinabi ng Panginoon, there is a time and a season for everything. Talagang may panapanahon yan. Sabi mo dyan sa katabi mo, may panapanahon yan. That's why kahit tayo, napakahalaga pa rin na alam natin na kahit ganito may panapanahon. Di bali, andyan naman yung protection ni Lord. Kahit magpaulan ako, hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ako magkakasakit, hindi ako sisipunin, hindi ako obuhin. Hallelujah. Pero sabi din ni Lord, binigyan kita anak ng wisdom. Hallelujah. Gamitin mo rin yung wisdom na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Father, we thank you, Lord, for today, O God. And we want to bless and honor your name, O God. Thank you so much, Lord, despite, Panginoon, O God, na, hallelujah, hindi po maganda ang panahon po namin. But I do believe, O God, you promise in your word, hallelujah, and we know that all things will work together for good to them that love you, Lord God. And today, Lord God, we want to bless you and acknowledge your presence, O God, in this place, O God, for you said in your word, where two or three are gathered together in your name, you are in the midst of them, Lord. Father, I pray, Lord, and I believe that your presence is in this room, O God. I pray and I ask, Lord God, hallelujah, for your manifested presence right now, Lord. Yes, God, and help us, Lord, that even your words, Lord, maintindihan po namin ng lubusan, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin at pinupuri, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita namin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, O Diyos. We praise you for this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Dito po sa 1 Samuel 13, verse 13 to 14, sabi po niya, and Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. But now thy kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Ito po yung pong kwento po ni Haring Saul na alam po natin na sinabi na sa kanya ng Diyos, inaalis na siya sa kanyang pagiging hari nung time na yan. Kasi po meron pong ginawa si Haring Saul na alam po natin, ito po ay nangyari doon din sa 1 Samuel chapter 16 na sabi ng Diyos sa kanya na nung time na sila po ay nakikipaglaban, ay sabi ng Lord, pag kayo ay nagtagumpay, wala kayong kukunin kahit anumang mga bagay dyan. Diba? Hallelujah. Pero alam nyo si Saul nang hinayang po siya. Nakita niya yung mga magagandang hayop. Sabi niya, maganda itong i-offer kay Lord. Diba? Hallelujah. Sometimes alam niyo po ba na meron tayong mga idea na yung palang ideyang ito, kahit alam mo na maganda, kung hindi ito yung pinapagawa ng Diyos sa iyo, in the sight of God, kahit napakagandang idea yan, it's still bad idea. Hello? Kasi hindi po yun yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Bagamat alam niya na ito ay maganda, pero, hallelujah, in the eyes of God, meron ng sinabi ang Panginoon.
Sa totoo lang, sometimes sa buhay natin, hallelujah, kasi kahit itong taong ito, pumunta siya sa isang lugar na hindi siya pinapapunta ng Diyos doon. Hallelujah. Kasi hindi niya trabaho yon, trabaho ng isang priest. Hallelujah. Kasi siya na mismo, inoffer niya yung nakuha niya na mga nasamsam niya ng mga magagandang mga hayop. Sabi niya, i-offer ko ito kay Lord, tiyak matutuwa si Lord. Di ba? Minsan mayroon tayong mga ganun na iniisip. Pero pag hindi yun yung sinasabi ng Diyos, that's why it's very important na nakikinig din tayo sa Panginoon. Sabi mo dyan sa katabi mo, makinig ka rin minsan. Hallelujah. Hindi po siya nakinig. That's why ang Diyos nangako sa kanya eh. The Lord had promised this king na sabi niya, ang kaharian mo ay magiging walang hanggang kaharian. Hindi mapuputol yung maghahari na yan. Hallelujah. But the moment na itong taong ito, nag-disobey siya sa Panginoon, sabi ng Lord sa kanya, nalungkot si Lord. At pinasabi niya sa isang propeta kung ano yung ginawa ng taong ito. You know, sometimes sabi ko nga, kahit ikaw ay pumunta sa isang lugar na akala mo maganda yung lugar na ito, kikita ka dito, magiging maganda yung buhay mo. Pero pag si Lord hindi ka pinapapunta dyan, I tell you, hindi ka ibibless ni Lord sa lugar na yan. Kaya napakalaga na we're asking God, Lord, ito ba yung nais mo na gawin ko? Lord, dito ba talaga ako pupunta sa lugar na ito? Kasi pag hindi yan yung nais ng Diyos para sa'yo, sabihin ko sa iyo na kahit alam mo na yung lugar na yan napakaganda, pero pag hindi ka dinadala dyan ni Lord, His blessings will never be with you. Hallelujah. Kaya napakalaga yung pong tinatawag po natin na obedient heart. Right? Although this time, sabi ng Diyos sa kanya nung sinabi niya na hindi na ikaw yung maghahari, meron na akong napili, sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, meron na akong nakitang tao. A man after his own heart. Hallelujah. But you know what? Hallelujah. Alam niyo sa totoo lang, kahit tayo, iniwan ko kung kayo nagtanong, bakit tinawag ng Diyos na itong lalaking ito, si David, ay a man after his own heart? Hallelujah. Ano ba yung pamantayan ng Diyos, hallelujah, para tawagin ang isang tao na a man after his own heart? Actually, in the Bible, meron lang isang tao na tinawag ng Diyos na ganun. Hello, and that was David. Si Haring David lang yun. Pero pag titignan mo yung background ng taong ito, hallelujah, parang minsan kagaya din lang natin siya, may pagkakamali, may kasalanan, naging mamamatay tao, di ba? Adulterer. Hallelujah. Kinuha niya yung hindi niya pag-aari. Buhay pa yung asawa, kinuha niya, pinapatay niya yung asawa para maangkin niya yung babaeng ito. Di ba? Hallelujah. Isang tao na kung saan, hallelujah, dumating sa point na naging mapagmalaki din siya. Bakit? Hallelujah, gumawa siya ng census sa kanyang kaharian. Bakit? Gusto niya na makita kung gaano ka-powerful yung nation na pinag-aharian niyo nung time na yon. And those times, kaya nakita niyo yung time na yon na ang Diyos, sabi niya sa kanya, ay nagpadala ang Diyos ng salot. Dahil sa ginawa niya yun. Why? Hallelujah. Naging proud siya sa kanyang sarili, nawala yung tiwala niya sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, pumili ka sa 3 bagay na ito. Hallelujah, may 3 bagay na pinagpilian siya. 3 years na kung saan sabi ng Panginoon, hallelujah, 3 yun eh. 3 na kung saan. Sabi ang pinili niya, 3 araw na salot. Wala siya kasing choice eh. Kasi yung pagpipilian niya, walang maganda. Hello. Kaya sabi niya, gusto ko 3 araw lang para hindi matagal. Hallelujah. Bakit? Sabi niya kasi, 3 araw na ikaw, you will fall into the hands of God. Hallelujah. Kasi doon sa 2, ay sabi ng Diyos sa kanya, mahuhulog ka sa kamay ng mga kaaway. At magkakaroon ng matinding, alam niyo yung matinding salot. Pero sabi niya, Lord, ito yung pinipili ko, yung ako'y mahulog sa iyong kamay.
Kasi ako'y naniniwala na sa iyong kamay meron ka pa ring grasya. There is still grace. There is still mercy in your hands. Pero ang alam niyo, nakakalungkot, sa loob ng 3 araw, 70,000 tao sa kanyang bayan ang namatay. Di ba? Sandali lang pero 70,000. 70,000 people died in 3 days. Dahil sa kanyang maling kapasyahan. Hallelujah. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, qualified ka rin. Bakit? Hallelujah. You're qualified to be a man after God's own heart. Kasi hindi tumitingin si Lord, hallelujah, sa mga mali natin sa buhay. Tama ba yon? Kasi alam natin na si Lord, sinasabi natin, si Lord, tumitingin siya sa puso natin. Tama po yon. God is looking at the heart. Pansinin po niyo, sabi niya, in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Sabi niya, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Kita niyo yung tree. Hallelujah. Merong tuyot na parte at saka merong ano yun? Magaganda yung dahon niya. Hindi tuyot yung kabila. Kasi dalawa lang kasi ang season natin. Hallelujah. Panahon ng tagtuyot at pag panahon ng tag-ulan, maganda yung mga halaman. Green na green siya. Kaya dalawa lang yung season natin. Sabi ng Lord, there is a time and a season for everything. So sa bansa natin, may 2 klase ng panahon. Tama? Ngayon ay panahon ng tag-ulan. Kaya huwag kayong magtaka, hallelujah, na halos araw-araw umuulan. O kaya mayat maya umuulan kasi panahon po ng tag-ulan ngayon. Hallelujah. Kaya tandaan po natin, biblical po yan, to everything, sabi niya, there is a time and a season, hallelujah, for every purpose under the heaven. Ito naman po ay isang orasan na nagpapakita na kung saan meron pong mga oras na itinakda ang Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, may mga oras na itinakda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. It's either a time for God's blessing. It's either, hallelujah, for, a time na kung saan, hallelujah, may time na talagang, alam mo yung drought? Hallelujah, dahil tag-araw. Di ba? Minsan may mga panahon tayo na ganun. Diyan Condat Pangasinan, panahon na gawat. Hallelujah. Di ba? No, minsan agay irap. Kasi merong mga panahon. Pero alam niyo ang pinakamahalaga sa lahat, yung tayo po ay naka-realign doon sa time ng Diyos. Hallelujah. Kasi kapag panahon ng Diyos, alam po natin yan na ang buhay mo, hallelujah, hindi papalya yung grasya ng Diyos sa iyo. Kahit panahon pa yan ng tagtuyot, hallelujah, sa ibabaw ng mundong ito, pag ang buhay mo ay naka-align sa timetable ng Panginoon, hallelujah, kahit tagtuyot yan, may mga pinagpapala ang Diyos, may mga pinapasagana ang Diyos, merong hindi kailanman pinapayagan ng Diyos, hallelujah, na siya ay mag-ikaw sa buhay. Bakit? Panahon ng Diyos sa buhay mo. At gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, it's your time. It's your time. Hallelujah, panahon mo. Hallelujah, na makita mo. Hallelujah, sa iyong pamilya na hindi kayo pinapabayaan ng Diyos. Ang gano walay tangok, kanda sa Diyos siya katawan, agto kayo ni simprin paulyanan. Ang gano ibaga tayo ya, nananang tayo ya, dakdakol sa maniira, pero sa katawan, at sarayan panahon, agto tayong balot paulyanan. I'm going to tell you today, it's your time. It's your time to see God's hand moving in your family. It's your time to see the blessings of God. It's your time to see God's favor working on your daily lives. Hallelujah. Dahil yan po ang pinakamahalaga na makranasan, makita natin, hallelujah, na ang Diyos ay may ginagawa sa buhay natin.
See, sabihin po natin na kung saan yung panahon na yan. That's why there is a time and a season for everything under the heaven. But you know what? Sabi din ng Panginoon, in His time, hallelujah, He makes all things beautiful. Hallelujah. Kahit may crisis sa panahon po natin, hallelujah, you have to believe the Lord. Panginoon, hallelujah, naniniwala ako, Panginoong Diyos, itong panahon na ito, O Diyos, O God, hindi mo kami pababayaan. Hallelujah, dahil sa lahat ng oras, panahon mo sa buhay ko, panahon mo sa pamilya ko, hindi kami magkukulang, Panginoon. Alam nyo, dumating yung time kay David kasi nga tinanggal na ng Diyos si Saul, although he is the king of that nation, Israel. Pero tinanggal na siya ng Diyos. In the time of God, tinanggal na siya ng Diyos. Kasi meron nang nahanap ang Diyos, sabi niya, for I have sought a man after my own heart. Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, itong haring ito, maghahari siya magpakailanman. Hindi mawawala yung kaharian sa kanyang in his lineage. Hallelujah. Bakit? Alam po natin, pagtitignan po natin itong Bible, sabi niya, in 1 Samuel, sabi niya, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Hallelujah. Meron na akong pinili, sabi ng Diyos. Although makita natin, sabi ko nga, the present king is King Saul. Pero in the eyes of God, in God's time, hindi na siya yung hari. Kasi meron nang pinili ang Diyos. Hallelujah. And I'm telling you this morning, maaring ikaw pinipili ka ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Merong nakitang Diyos sa iyo. Hindi nakikita ng Diyos yung mali mo sa buhay, pero meron siyang nakitang magandang katangian sa iyo. Hallelujah. Wherein alam ng Diyos you are fit. Hallelujah. Para sa isang posisyon, para sa isang lugar na kung saan doon ka pagpapalain ng Diyos. Hello, sabi ng Panginoon, I have rejected him. Nire-reject na niya, hallelujah, si Haring Saul ng mga time na yon. That's why, sabi ng Lord, I have chosen a man after my own heart. In verse 2, sabi niya, but Samuel asked, how can I do that? If Saul hears about it, he will kill me. Take a heifer with you. The Lord replied and said that you have come to make a sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you which of his sons to anoint for me. So Samuel did as the Lord instructed. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town came trembling to meet him. What's wrong? They asked, do you come in peace? Yes, Samuel replied, I have come to sacrifice to the Lord. Purify yourselves and come with me to the sacrifice. Then Samuel performed the purification rite for Jesse and his sons and invited them to sacrifice too. When they arrived, Samuel took one at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. Alam niyo po ba na, hallelujah, pag sinabi na man of God, o kaya ito yung tinatawag natin because Samuel, hindi lang po siya isang, alam niyo yung judge nung time na yon. Hallelujah, but he is also a man of God. He is also what do we call the priest during those times. Kaya alam niya na di-discern po niya kung sino yung pinipili ng Diyos. But this time, makita po ninyo, pumalpak din si Samuel. Di ba? Nakita niya, sabi niya, alam ko ito na, yung nais ng Diyos na maging hari. O di ba? Ano pong pinapakita sa atin ng Diyos? Hallelujah. Alam niyo, totoo po ito. Minsan din sa buhay natin, pumapalpak din tayo.
Hello? Minsan din sa buhay natin sumasablay tayo mga kapatid. Hello? Hindi po lahat ay, alam nyo yung pag sinabi natin na a man after God's own heart, hindi na nagkakamali, no? Meron pa ring pagkakamali sa buhay. But we believe, hallelujah, and this is what, alam nyo yung meron tayo sa umagang ito, we always have the grace of God. Hallelujah. In verse 7, sabi niya, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sabi ng salita ng Diyos, si Lord tumitingin sa puso. Hallelujah. Di ba tumitingin din si Lord sa mukha? Di ba? Hallelujah. Actually, pag titignan po natin alam niyo po ba, when God created everything, sabi po ng salita ng Diyos, when He saw, hallelujah, what God has created, sabi niya, it was beautiful. Hallelujah, it was beautiful. Hallelujah, walang nilikha si Lord na hindi beautiful. Hallelujah. Kaya minsan, alam mo, sa totoo lang, kahit tayo, kahit sabihin mo na, minsan, ito'y dapat yung pamantayan natin, tumingin sa puso. Alam niyo sa totoo lang, kahit Kristiyano ka, hindi puso palagi ang tinitignan mo, tumitingin ka rin sa itsura. Di ba? Hallelujah. Ito yung gusto ko na lalaki. Hindi gwapo. Aba naku po, hallelujah, wala pa akong narinig na kung saan, sabi niya, bakit mo siya nililigawan? Kasi pangit siya. O diba, ang una talaga na pamantayan ng isang tao, may itsura. Hallelujah, pag-apply nga lang ng trabaho sabi doon, with pleasing personality. Hallelujah, kaya minsan, hallelujah, pag hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, nag-aatubili tuloy na mag-apply. O di ba? Parang hindi yata ako para dito. Minsan pag ganun pagtitignan po natin, kahit alam mo yung sabi ko nga, may nanligaw sa'yo, tapos hindi kagwapuhan, ay nako, sigurado yan. Hallelujah. Sigurado yan, tutulugan mo na. O kaya kahit gising ka pa, sabihin mo sa kanya, tulog na ako. Pero pag gwapong-gwapo, yung umakyat ng ligaw, hallelujah, kahit inaantok ka na, pinipilit mo pa rin gumising. O di ba? Hallelujah. Bakit hindi natin maalis yan? Or sometimes, minsan, wow, ito yung lalaki na gusto ko. Ang lambot ng kamay. Hallelujah. Naku, tamad yan. Pag malambot ang kamay, sigurado tamad yan. Di ba? Huwag yan. Hallelujah. Di ba? Piliin mo yung medyo kumakalyo. Hindi yung kumakalyo ang daliri kasi mga kabataan ngayon, kumakalyo ang daliri sa kakapindot doon sa kanilang cellphone. Totoo, hindi. Di ba? Meron mga kumakalyo na. Bakit? Hallelujah. Alam mo, mas marami pang panahon na pumipindot-pindot doon sa kanyang mga cellphone. Oh, hallelujah. Bakit? Hindi lahat ng kumakalyo masipag. Yung iba kumakalyo dahil sa kapipindot ng cellphone. Hello? Kaya napakahalaga na kung saan maintindihan po natin, even though God, sabi po niya, hindi naman ibig sabihin na hindi tumitingin sa itsura ang Panginoon. Bakit? Inilikha niya puro magaganda Tiyan mo nga yung katabi mo kung nilikha yan ng Diyos. Di ba? Hallelujah. Lahat ng nilikha ng Diyos. That's why sabi niya, when He saw, hallelujah, everything, hallelujah, that He created, sabi niya, it was beautiful. Hallelujah. Yan mo yung katabi mo kung beautiful nga. Hallelujah. Actually, hallelujah, kahit lalaki, hindi ibig sabihin ay pag sinabing beautiful, hindi lang para sa babae yan. Di ba? Kahit sa lalaki din.
That's why sabi nga nila, alam niyo yung kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. Hallelujah. Minsan may mga tao na bakit mo siya nagustuhan? Parang ang weird mo naman. Di ba? Kasi meron siyang nakikita na kung saan katangian ng taong yan na sa kanyang paningin beautiful siya. Hallelujah. Tandaan po natin, si Lord tumitingin siya. Hindi naman ibig sabihin ay tumitingin sa ayaw ni Lord ng no. Hallelujah. God is looking. Pag sinabi niyang tumitingin si Lord, yung basihan ng judgment ni Lord sa heart ng isang tao. Kasi sa totoo lang, meron ding mga gwapo at magaganda, pero yung puso nila, pangit. Hallelujah. Di ba? Yung mga tao na kung saan akala mo ay ang ganda, kabaligtaran ng laman ng kanyang puso, yung kanyang kagandahan. Merong tao na akala mo ay napakagwapo niya, pero sa loob niya, pangit yung kanyang mga iniisip. In verse 8, sabi niya, then Jesse told his son Abinadab to step forward and walk in front of Samuel. But Samuel said, this is not the one the Lord has chosen. Next, Jesse summoned Shimea. But Samuel said, neither is this one the Lord has chosen. In the same way, all seven of Jesse's sons were presented to Samuel. But Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen any of these. Hallelujah. 7 na anak niya, hallelujah, sabi ng Lord, sabi ni Samuel sa kanya, wala sa kanila yung pinipili ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po ba pag sinabi nating 7, ano po yun? Perfect number. Hallelujah. Pero could you imagine na doon sa 7 na yan, wala doon yung pinipili ng Diyos sa kanila? Kaya sabi ni Samuel sa kanya, then Samuel asked, are these all the sons you have? Ito na ba lahat ng anak mo? Nagtataka si Samuel kasi bakit sabi niya, pumunta ka kay Jesse, sabi ni Lord, dahil nandoon yung magiging hari. Pero nagulat si Samuel, yung 7 na nandoon, wala doon yung pinipili ng Diyos. Hallelujah, because David, pag titignan po natin, he was rejected. Meron akong narinig na kwento. Ito pa ay kwento po ng isang tao na very po sila popular. Yung kuya niya, ito yung basketball star player na kasama ni Jaworski noon, si Francis Arnaiz. Meron siyang anak na ang gwapo-gwapo niya. Pero sabi niya, pag meron kaming bisita, yung pinapaharap daw ng nanay at tatay niya, yung kuya nila, siya hindi kasama doon sa pinapaharap sa mga bisita. Pinapakilala na anak. How do you feel kung ikaw yung anak na yon, ipapakilala yung kuya mo, ikaw hindi papakilala? 'Di ba? Yung feeling na kung saan parang hindi ka ipinagmamalaki. Pag hindi ka pinagmamalaki, ibig sabihin yan, parang rejected ka. Ito po yung nangyari kay David nung time na yan. Yung feeling na kung saan rejected siya. Bakit? Imagine mo, pinakilala lahat ng 7 niyang kapatid, siya hindi. But you know what? Sometimes sa buhay natin, alam niyo yung mga tao na nire-reject, yun yung hinahanap ng Diyos. Hallelujah. Parang hindi ka naniniwala. Sa totoo lang, itong mga taong ito na minsan, hallelujah, hindi sila binibigyan ng importansya. Alam niyo, alam niyo yung tinatawag na, sino ito yung nanalangin siya sa Diyos. Bakit? Hallelujah. Yung buhay niya, napaka-miserable. Sa dinami-dami ng anak itong lalaking ito, siya yung yung bang hindi maganda yung kinahinatnan ng kanyang buhay. But you know what? This man prayed to God. Hallelujah. At ang sabi niya, Panginoon, i-bless mo ako.
Alam nyo, minsan kasi pag ang isang tao nakikita na hindi blessed ang kanyang buhay, sa totoo lang ito pag nakikita ng tao na hindi ka blessed, parang walang pumapansin sa'yo. Di ba? Para pag hindi maganda ang klase ng buhay na meron ka, parang wala lang. Hindi ka masyadong pinapansin sa lipunan. And that's why this man, hallelujah, dahil nakikita siya na sa kanyang pamilya, parang hindi kaaya-aya yung buhay na meron siya. But then, he prayed to God. Nanalangin siya sa Diyos, Panginoon, sabi niya, bless me. Pagpalain mo ako, Panginoon. Gawin mo ako na mayaman. Pwede pala yun. Hallelujah, na manalangin ka na ikaw ay pasaganain ng Diyos. Payamanin ka ng Panginoon. Alam mo, 2 verse lang makikita mo sa buhay ng taong ito But God heard the prayer of this man. God blessed him. Hallelujah. Pinagpala siya ng todo ng Panginoon. And sometimes, alam mo yung way ng Panginoon para i-comfort din tayo. Hallelujah, yung makita natin na kung saan yung buhay natin, nararanasan natin ang biyaya ng Diyos. See, that's the great comfort. Dahil alam mo na sa buhay mo, despite, hallelujah, na meron kang pinagdaanan, alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos na pagpalain. Kanino kayang buhay yon na alam mo sa sarili mo, pinili ka ng Diyos na pagpalain? Among, hallelujah, doon sa 8 anak ni Jesse nung time na yon, hallelujah, yung hindi pinapakilala, yun pala yung pinipili ng Diyos. Hallelujah. Minsan akala mo na parang hindi ka kabilang doon sa mga ipro-promote, pero sa paningin ng Diyos, ikaw yung ipro-promote. Hello, hallelujah, dapat mong makita sa sarili mo, it's your time, it's your season that you will experience, hallelujah, the move of God on how God will promote you. Hallelujah, yung nakikita mo na parang nandoon ka lang palagi sa likod, yun pala, pinipili ka na ng Diyos, hallelujah, na ilagay sa harapan. Gusto ng Diyos na ipakita sa buhay mo yung kalwalhatian ng Panginoon. Sabi niya, there is still the youngest. Jesse replied, but he's out in the fields watching the sheep and goats. Send for him at once. Samuel said, we will not sit down to eat until he arrives. Hallelujah. Alam mo yung taong nire-reject nila? Sabi ni Samuel sa kanya, hindi tayo kakain hanggat hindi dumarating ang taong ito. Aba, ibang klase pag si Lord pala yung pumili. Hallelujah! Yung hindi, alam mo ba yung pwedeng i-postpone ang lahat dahil sa'yo? Hallelujah, hanggat hindi ka dumarating, hindi mag-uumpisa yung seremonya. Hallelujah. May mga bagay, alam niyo po ba na may mga bagay, alam niyo yung time na when the Lord's favor, hallelujah, ito po ay dumapo sa buhay ng isang tao. Alam nyo na kahit ang Diyos pwede niya palang patigilan ang inog ng mundo. Hello! Hallelujah! There was 2 persons in the Bible na kung saan talagang hindi talaga umikot yung mundo dahil sa pabor ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah, pag nasa sayo pala yung pabor ng Diyos, hallelujah, makikita mo na ito'y panahon na kumikilos ang Diyos sa buhay mo. That's why it's very important pala na sa buhay natin, huwag po nating, alam nyo yung minsan na yung masyado mong dinidibdib yung mga nangyayari sa buhay mo. Hallelujah, na para bang pamilya mo itinakwil ka, pamilya mo parang against sa'yo. Ang daming tao na kung saan ayaw kanilang pansinin, hayaan mo lang yan. Ang importante napapansin ka ng Diyos. Kahit walang pumapansin sa'yo, ang importante nakikita ka ng Diyos. Imagine nyo, walang nakakapansin kay David, nagpapastol siya, nagsiselebrate ng mga ito. Nakahanda na sila na kung saan kumain ng piging sa time na yon. Why? One of them will be chosen as the next king of Israel.
Magpipiesta na lahat sila pero wala pa yung taong ito. Sabi ni Samuel sa kanila, we will not sit down. Walang uupo sa inyo hanggat hindi dumarating ang taong ito. Standing ovation. Hello? Ibig sabihin, napaka-importante ng taong ito na kanilang inaantay. Hello, hallelujah, yung buhay mo sa paningin ng Diyos, hindi ka man kaimportante sa pamilya mo, hindi ka man ganun kaimportante sa ilipunang ito, pero sa kapamantayan ng Diyos, ikaw ay napakahalaga sa Kanya. Yun yung napakahalaga na makita natin, hallelujah. Para bang walang pumapansin sa inyo? Na tingin mo parang pangit ka? Hallelujah. Kapatid, sa paningin ng Diyos, napaka-importante mo sa Kanya. Verse 13, sabi niya, so as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil. He had brought and anointed David with the oil, and the Spirit of the Lord came powerfully upon David. From that day on, then Samuel returned to Ramah. Alam niyo yung tinitignan ng Diyos, hallelujah, when the time of God, hallelujah, when it is time for you na maranasan ang blessing ng Diyos, when it is time for you na makita mo na ikaw na yung susunod, it is your time. Ito yung mararanasan mo, ito yung makikita mo na nangyayari sa buhay mo. Pag nakikita mo ito sa buhay mo, you are faithful in the field of your work. Nakikita yan ng Diyos. Kahit maliit lang yung ginagawa mong trabaho, pag faithful ka dyan. Si David, hallelujah, hindi masyadong pinapansin yung kanyang trabaho, tagapastol lang. Kaya't pag titignan mo, he is not qualified to be the next king. Yung qualified, yung mga sundalo, yung mga matitipunong anak ni Jesse nung time na yon. But they do not see. Hindi nila nakita. Hindi nila nakikita kung ano ang meron sa lalaking ito. Faithful siya sa kanyang ginagawa. Si Lord ang tinitignan niya, faithful ka sa ginagawa mo, kahit maliit man lang yan. Ang importante, faithful ka dyan. Bakit sabi ng Lord, ang sino mang tapat sa maliit ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ng mga malalaki. Kanino kayang buhay yon? Na alam mo, hallelujah, in your field of works, hallelujah, tapat ka sa ginagawa mo. Kaya ang napakalaga sa lahat para maging tapat ka, sabi ng salita ng Diyos, as if you are doing it unto the Lord. Kasi no ginagawam tandya Diyos siya katawan, ang ganog da kananang mantatrabaho ka, akin, nananang kayalanang na Diyos siya katawan. Hallelujah. Ang may boss mo, no, minsan kaputan, pabanjing-banjing na sa trabaho, relax na ba't natin, tanggabudjay boss. Hallelujah. Pero sa ito, ang may boss tayo, yung matagay, nananang to ka. Hallelujah. Kaya, ang gano, mulmulag ita niya bagay, hallelujah, tayo sasayangan. Faithful in the field of his work. That was David. Hallelujah. Kaya alam niya na sa kanyang sarili, na alam mo yung nakikita ni David na despite na siya na yung piniling hari, hindi siya nagpapabanjing-banjing. Hindi naman kagad na nung sinabi ng Diyos, inanoint siya, naging hari siya kagad. Hindi. It took him another 17 years. Hallelujah. Para matupad yung pagiging hari niya. Continue lang siya. Hallelujah. Kahit nilalait siya ng kanyang mga kapatid, faithful siya rin siya. Nagbabaon pa ng pagkain ng mga kapatid niyang sundalo. Faithful siya. Hindi siya nagko-complain. Pwede bang sabihin ni David na, akin tiyak lalamot, so'y gaganggan niyo. Naksawanak la dyan mampapastol. Agyo na nang sa nagawak, babantayan kuya ay so say karniro tayo, tan kanding. Akin ira ta agagik di tanay, dukol-dukol lang bangat ira. Di ba? Nga pigagawan da. Aglabat ira makapansinop. Siyaklan lanang sumansisinop. Siyaklan lanang sumanluluto. Hallelujah. Salin ko pamot sa undukol. O di ba? Hallelujah.
Indukol mo, ang api ginawa, magkabindisyon ang nakatawan. Narasan ka. Oh. Hinsa mo ibaga, kasi at kasi ganang luto. Hallelujah. Faithful in the field of his work. That was David. Hallelujah. Tingnan po natin ito, hindi lang si David. There was also a man named Elisha. Diba? Ano yung ginagawa ni Elisha? Bakit siya nakita ni Elijah? Faithful din siya. Hallelujah. Actually, pag titignan mo, sa buhay ng isang taong ito, si Elisha, napakayaman na niya. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, meron siyang 12 oxen, pairs of oxen sa kanyang pag-aararo. Ibig sabihin, pag may 12 kang pares ng kalabaw, mayaman ka sa panahon na yan. Would you imagine, pag ikaw ay, alam mo, nag-aararo, sa Pilipinas nga lang, isang kalabaw, kaya na nitong araruhin yung 1 hektarya, 12 pares pa. Ibig sabihin, ikta-hektarya ang lupain nila. But you know what? Hallelujah. God saw the heart of this man. Hallelujah. Kaya sabi ng Lord, panahon na para i-promote ko ito. Alam nyo, hallelujah. Nakita ng Diyos, hindi lang si David. Would you imagine from being a shepherd boy, dadalhin siya ng Diyos after 17 years para maging hari ng bayang Israel? Hallelujah. Hindi po yun napaka-ordinaryong kilos ng Diyos. Pag titignan mo, parang kwento-kwento lang, pero pag-aaralan mo, it was never an ordinary works of God's hands. How God orchestrated the life of this man, David. At ito po ang palatandaan pag nakikita mo na i-bless ka ng Diyos. Kita mo si David, nung siya'y bago maging hari, hallelujah, yung hari mismo, hinahabol si David para patayin. Ano pong ibig kong sabihin? Hallelujah. Pag ang pinagdadaanan mo ay kagaya ng sitwasyon na pinagdadaanan ni David, ibig sabihin, yung breakthrough mo ay malapit na. Hallelujah. Alam mo, pag nakikita mo na ito, gusto ka ng Diyos na i-bless financially, alam mo yung makikita mo, nag-i-struggle ka minsan sa area niya ng buhay mo. You struggle in that area of your life. But I want to tell you, God is about to bless you financially. Hallelujah. Si David, ibibless siya ng Panginoon para maging hari, pero yung problema niya, yung hari, bakit papatayin siya ng hari? Hallelujah, umuulan na. Hallelujah. Yan, umurong kayo dito. Tingnan po ninyo ito. Hallelujah. In Ruth chapter 1 verse 6, when Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dear husbands and to me." Ito po yung kwento po ni Ruth. Kaya ito po, pansinin po ninyo, mahalaga. Ito po yung pangalawa at last na kung saan pag-uusapan po natin ngayon. Follow God's direction. Hallelujah. When you see, hallelujah, in your life that you are on the track following God's direction, napakalaga po nito sa buhay natin. Kasi kung wala tayo doon sa direction ng Diyos, we will never see this time and season in our life. Amen. Kasi yun yung napakalaga, yung direction ng Diyos. Because God will never direct you into a place, hallelujah, that you will suffer.
Hallelujah, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang banda ng buhay mo na alanganin ka. Kapatid, pag si Lord nilagay ka sa isang banda ng buhay mo, may pagpapala dyan ang Diyos. Hallelujah, when we follow God's direction in our life. Kahit mahirap ang sitwasyon, sabi mo dyan sa katabi mo, kahit mahirap ang sitwasyon. Hello, hallelujah. We need to follow God's direction. Tingnan po ninyo itong dalawang manugang ni Naomi. Ano yung pangalan niya? Si Ruth. Yung isa, sino nakakakilala? Hindi masyadong kilala. Bakit? Hindi na siya sumunod kasi mahirap na yung sitwasyon. Nung una sabi nila, kung saan ka pupunta, pupunta rin kami, sasama kami sa iyo. Pero dumating yung time, hallelujah, in the middle of their journey. Sabi ni Naomi, bumalik na kayo, hallelujah, sa inyong mga magulang. Bakit? Kasi biyuda na sila eh. Namatay yung asawa ni Naomi, namatay din yung dalawang anak na asawa nitong dalawang manugang niya. Kaya sabi niya, uuwi na ako sa bayang pinanggalingan ko, magsibalik na kayo sa inyong mga pamilya. Hello? Pero alam niyo ang mahirap dito? Yung iiwanan mo ang pamilya mo para sa biyenan mo. Di ba? Sa totoo lang, sabi nga nila, ang pinakamahirap daw na pakisamahan yung biyenan. Pero alam niyo yung sitwasyon ng kwentong ito, na yung iiwanan ng dalawang ito yung kanilang mga pamilya at sasama doon sa kanilang biyenan. At yung biyenan nila wala na silang mapapala sa kanya. Kaya sabi ng biyenan nila, umuwi na kayo sa inyong mga pamilya. Pero sabi ni Ruth, nung umalis na yung sister-in-law niya, sabi niya, kahit kailan hindi ako uuwi, hindi kita iiwan. Sabi niya sa kanyang biyenan, kung saan ka pupunta, doon din ako paroroon. Kung saan ka titira, doon din ako titira. Kung saan ang bayan mo, doon din ang bayan ko. Kung sino ang Diyos mo, yun din ang Diyos ko. Hallelujah. She made a decision. Why? Alam niya kasi na itong si Naomi, tinuruan niya si Ruth. Hallelujah, sa totoong Diyos. Hello? It's very important, hallelujah, to follow the leading of God. Kahit mahirap, sumunod si Ruth. Yung nagpaiwan, wala siyang napala, wala nang kwento ang kanyang buhay. Hello? Yung nagpatuloy, hallelujah, sabi niya, hindi kita iiwan. Sabi mo dyan sa katabi mo, walang iwanan. Di ba? Hindi kita iiwan. Choose to stay. Hallelujah. Piliin mong manatili sa kung alam mo na andoon yung direction ng Lord. Kahit mahirap, alam niya wala siyang mapapalay. Imagine mo, sumama siya kay Naomi. Ang buhay niya doon, every day. Say gagawan to, mandudukdok kalamor na amay napupulag ya, aanian daramay. Hallelujah, makandalin. Agay hirap na bilay dakin at akilan eh. Di ba? Hallelujah, but she chose to stay where the leading of God is. Pag alam mo na nililid ka ng Diyos, hallelujah, manatili ka doon. Manatili ka sa isang buhay na alam mo na, sabi nga, hallelujah, si David, faithful siya. I still remember, hallelujah, nung Tuesday na prayer time natin. Di ba maalala ninyo si King Hezekiah? Mamamatay na siya, and yet, sabi niya nung nag-pray siya kay Lord, Lord, remember how I faithfully serve you. Alam mo, isang malaking bintahe sa buhay nating mga Kristiyano, yung tayo ay tapat sa Diyos. Kahit anumang sitwasyon ang pagdaanan natin. Manatili tayo, choose to stay. Sabi ng salita ng Diyos, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Hallelujah, kung saan ka itinanim ng Diyos. Hallelujah. Anong sabi niya? Hallelujah, you will flourish. Antayin mo lang yung panahon na yan. And I'm telling you, pag si Lord kumilos sa buhay mo,
may blessing ka, may pabor ka, hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. In verse 14, sabi niya, they shall still bring forth fruit in old age. Hallelujah. Kahit tumanda ka pa raw, sabi mo dyan sa katabi mo, tatanda ka rin. Hallelujah. Pero tatanda ka na may pagkakatandaan. Bakit? Hallelujah. In your old age, sabi niya, hallelujah, mamumunga ka pa rin. Ha? No timakon latay tanaman, mairap lan mambunga. Pero aramay totoo, yasay Diyos at angitan namad say sikara. Untak nira, mambubunga niran siyempre. Amen. Hallelujah. It's your time. Hallelujah. Panaon mo at atang tanagagi kira. Yan naranasan mo sa say kimoy na say Diyos siya katawanad say bilay mo. Panaon mo yan nang mo. Hallelujah. That despite, hallelujah, wala rin struggles tayo sa yan bilay. Si David aganaan diyan na sa struggles. Hallelujah. Hindi ba ibig sabihin pag sinabi ng Diyos, a man after God's own heart, exempted na siya na kahit nagkasala siya, ay wala ng consequence yung kasalanan niya? No! May mga consequence pa rin. Hallelujah. But there is one thing na tinitiyak ng Diyos sa atin. Hallelujah. God's mercy will never fail. Amen. O nalagitin aminad sa yan oras. Look at yourself today. Hallelujah. Kung nasaan ka ngayon. From where you are. Despite, sabi ko nga, na meron tayong mga nararanasan sa buhay na ito. Hindi tayo nawawalan ng struggles. Hindi tayo nawawalan ng mga sufferings. But there is an assurance sa buhay natin when we remain faithful, when we choose to stay and follow the leading of God. I will tell you, God will see to it sa buhay mo na hindi mag-fail yung promise ng Diyos. When Ruth followed the leading of God in her life, she would never imagine na gagamitin ng Diyos yung kanyang buhay. Mula sa kanyang lahi ipapanganak ang tagapagligtas ng sanlibutan. From a woman, a Moabite woman. Sabi ko nga, Lord, bakit hindi ka pumili sa mga Israel na doon? Manggagaling ang lahi mo. Nanggaling ang lahi ni Jesus sa isang Moabita ng pangalan ay Ruth. It was not a place where you belong. Why God has chosen you. God always look at the heart of our obedience. Nakita ng Diyos yung sakripisyo ng babaeng ito. Sa kabila ng kahirapan, she never give up. Alam ko na isa na nakita ng Diyos sa kanya. Sabi kasi ni Ruth kay Naomi, kung sino man ang Diyos na pinaglilingkuran mo, yun din ang Diyos na paglilingkuran ko. She chose to serve the God of Israel. Ikaw kapatid, ano ba yung pinipili mo na gawin sa buhay mo?
It always reminds me yung verse na sinasabi palagi ni Ninong Jing, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ikaw ba at ang pamilya mo, pipiliin mong maglingkod ng tapat at susunod where God leads you? Parang gaya ng isang awitin, sabi ng awit na ito, wherever He leads me, I will follow. Ikaw ba at ang pamilya mo, handa mong isakripisyo na sasabihin mo, Panginoon, kahit hindi madali, mananatili kaming tapat na maglilingkod sa iyo. Being faithful in serving God. Ang dami po nating kailangang isakripisyo sa buhay. Hindi lang faithful sa isang bandang ito ng buhay mo. Lord, faithful naman ako na nandyan palagi linggo-linggo. Faithful ka ngang pumupunta every Sunday but you're not giving faithfully to the Lord. Pag sinabi natin na tapat na naglilingkod sa Diyos, tapat ka sa maraming area ng buhay mo. Hindi lang sa ganitong area ng buhay mo. Hindi ka lang tapat sa pagbibigay ng iyong tithes. You're also faithful in giving your offering. You're also faithful in giving your love to the Lord. Faithful in all areas of your life. Sabi ko nga, hallelujah, last Tuesday, hindi madali na sabihin mo kay Lord, Panginoon, alam mo kung gaano ako katapat na naglingkod sa inyo. If I would ask you today, kaya mo bang sabihin sa Diyos, sa Kanya, Lord, alam mong tapat akong naglingkod sa iyo. Sa totoo lang mga kapatid, sabi ko nga marami tayong sablay sa buhay. Pero malimit natin marinig, though we are not faithful, God still remains faithful. Katawan at sayan oras o Diyos. Si kayo say makapikabat at say bilay na balang sinansakid say si kami. Ang gapu katawan say naiyamot mid say si kayo o God. I am praying, God. Malapot puso mi katawan. Idanyo kami pa katawan na say pankanaunawa o Diyos o God. Yasi nga bilay ng David katawan o Diyos o God. How this man, oh God, faithful, kahit sa maliit, Panginoon, naging tapat siya. Just like the woman, oh God, named Ruth, oh God. Kahit alam niya kung ano yung buhay ang nag-aantay sa kanya, still, she follows your leading in her life. Help us, Lord, na biging kagaya po kami ng mga taong ito, Panginoon. Hindi po namin titignan kung anong mga sakripisyo, Panginoong Diyos, ang nag-aantay sa amin. But Lord, I pray that you may give us, Lord God, that kind of heart, Lord. Pusong handang tumugon at sumunod sa panawagan mo. Sumunod sa leading mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Maglingkod kami ng tapat sa iyo. Sa maliit man o malaki, Panginoon, na pagpapala, Panginoon, O God. Di po namin makakalimutan na ibigay sa iyo, Panginoon, what is due to your name, Lord. God, salamat katawan at say
panagpanunot katawan at balang sinansakayad sa isi kami. Naniniwala kami, Panginoon, pinapaalalahanan mo kami, Panginoon, O God, upang sa gayon, O Diyos, maranasan namin, Panginoon, ang mga pagpapala mo. Iba nyo kami, katawan, tulungan nyo kami, O Diyos, yung mambilay kami. Yung magmaliw, katawan, O Diyos, faithful and obedient, O God. Sumunod saan mo man kami, Panginoon, nais dalhin. Salamat, katawan. At sa rin pamilya, O Diyos, yawadyad sayan kabosan. Agyo pa katawan lilingwanan, katawan, sutonggal bilay. Patuloy ra katawan niya asikasuan, patuloy ra katawan niya bendisyonan. Mansyan siya katawan, say grasya iyo katawan. Tapyan dyan untan katawan, amin niya ilalo tan pilalak na balang sinansakay. Nanangnang da katawan niya nagagawa at bilabilay da. Thank you, Lord, for all these people, O God. We entrust everything in your hands. We entrust to you, Lord God, our lives, Lord. I pray, Lord, that in your loving arms, agmo kami katawan paulyanan. Sa bendisyon nyo, mansyan siya lawas at bilay, tan pamilya na balang sinansakit sa isi kami. Nagalang kayo, tan nadayo kayo sa iyan oras. Father, I even pray, O God, for the symbol of your body and your blood as we partake the communion, Lord. Bless these elements right now. God, may you be honored and may you be glorified today. For this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, sandali.